sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Two-time Olympian Hidilyn Diaz kumolekta ng 3 bronze medals sa 2015 World Weightlifting Championships. PBA Press Corps Player of the Week Award inangkin ni NLEX Road Warriors Phil-Canadian forward Sean Anthony. Pinoy Super Bantamweight prospect Dodi Boy Peñalosa Jr. naglista ng ikatlong sunod na panalo sa US soil. Defending champion Golden State Warriors nagrehistro ng record-tying 15-0 unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. World number 1 Novak Djokovic kumumpleto ng 4-peat sa season-ending ATP World Tour Finals. American par buster Kevin Kisner runaway winner sa RSM Golf Classic. At injured Toronto Raptors center Jonas Valanciunas masa-sideline ng 6 na linggo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Mataas ang moral na sasabang sa Asian Continental Weightlifting Championships sa susunod na taon si two-time Olympian Hidilyn Diaz. Ito'y matapos na kumolekta siya ng 3 bronze medals sa 2015 World Weightlifting Championship sa Houston, Texas. Ang kabuang detalye ihahatid ni Arian Malyare. Umaasa si multi-titled weightlifter Hidilyn Diaz na muli siyang makakakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos na makasungkit siya ng 3 bronze medals sa women's 53 kg class ng World Weightlifting Championships sa Houston, Texas nitong weekend. Bumuhat si Diaz ng 96 kg sa snatch at 117 kg sa clean and jerk para sa total lift na 213 kg. Samantala, nakapagsubi naman ng 1 bronze medal sa world meet sa fellow national weightlifter Nestor Colonia na nagpartisipa naman sa men's 56 kg class. Sa panayam ng PTV Sports, pinasalamatan ni Diaz ang lahat ng mga sumuporta sa kanyang kampanya sa mga international tournaments. Gusto kong magpasalamat sa mga taong naniniwala, sumusuporta. Pero ngayon po kasi kailangan ko talaga ng dasal ninyo. Isama nyo ako sa dasal nyo, sa Sunday prayers. I-include nyo po sana ako kasi talagang ginawa ko na yung best ko. Pero alam ko si God lang ang makakagawa ng, kung ano magiging resulta ng laro. Ang susunod na kompetisyon na lalahukan ni Diaz at Colonia ay ang Asian Continental Championship sa Uzbekistan sa Abril ng susunod na taon, kung saan kapwa sila maghahangad na makasungkit ng ticket patungong Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, muling inukupa ng defending champion San Miguel Beermen ang solo leadership sa elimination round ng season opening PBA Philippine Cup. Ito'y matapos na maungusan nila ang Barako Bull Energy kahapon. May report si Haji Caaminio. Aminado ang San Miguel Beer coaching staff na sinuwerte lamang sila sa matchup kontra Barako Bull Energy sa elimination phase ng PBA Philippine Cup kahapon. Ayon kay head coach Leo Austria, kung tutuusin ay mas naging handaan niya sa laban ang Barako Bull. Isang patunay dito ay ang mataas na shooting percentage ng rival team. Sa pamamagitan ng buzzer-beating game winner ni star forward Arwin Santos ay naungusan ng Beermen ang Energy 106-105 upang okupahin nila ang solo leadership sa standings. Nung kalaban namin Barako Bull, yung preparation namin ay hindi masyadong maganda because of a lot of schedule. Ano nangyari? Dahil yung mga players na hindi nga nakaten ng practice sa API team dahil meron silang mga commitment. Kaya lang itong kalaban namin talagang well prepared. And then makikita mo naman napakataas ng shooting percentage nila, especially from the 3. Imagine 17 3-points. Pinuri din ni Austria ang pagiging clutch shooter ni Santos na nagsilbing bayani sa panalo ng San Miguel Beer kontra Barako Bull.
Kaya meron, nagtatay yung kanyang count at saka itong tie niya. So, but kagabi, nakita mo naman, lumalaban talaga siya. Di ba, makita mo ng championship sa 3 points niya ginawa yun. Yung last game namin. Di ba? Samantala sa sumunod na laro, umani naman ng 80-76 come from behind win ang Barangay Ginebra San Miguel kontra Mahindra Enforcers upang mag-improve ang kanilang record sa 3 wins against 3 losses. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nakalatag na ang game plan ng Alaska Aces para sa match-up kontra Star Hotshots bukas ng gabi. Nagbabalik si Haji Caaminio. Malapader na depensa ang isasalubong ng Alaska Aces sa Star Hotshots sa kanilang showdown sa elimination round ng PBA Philippine Cup bukas ng gabi. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si hard-banging forward Calvin Abueva na mabigat na hamon na naghihintay sa kanila sa matchup kontra Star Hotshots na naghahangad na makabangon mula sa nalasap na back-to-back defeats. Makita na namin yung mga gumagawa nila talagang and then yung momentum namin na potential yung mga talagang gumagawa sa amin na diba. Samantala, umaasa naman si Abueva na makakapagsubi sila ng outright semifinals berth sa season opening tournament. Yung nandun ka, para kang nasa ka na, safety ka ng lugar, diba? Kaya kailangan namin doon makuha yung spot na yun, kaya sipag kami. Sa ngayon ay nasa share of 2nd to 3rd places sa standings ang Alaska kasama ang Rain or Shine Elasto Painters sa kanilang identical records na 4 wins against a solitary loss. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, inangkin naman ni NLEX Road Warriors forward Sean Anthony ang PBA Press Corps Player of the Week Award. Ito'y sa bisa ng kanyang impresibong showing sa winning battle kontra Talk and Text Tropang Texters noong nakaraang Biyernes, kung saan pumukol siya ng career high 32 points at humila ng 12 rebounds. Sa katunayan, ang 6'4" Phil-Canadian dribbler ang isa sa mga sinandalan ni NLEX head coach Boyet Fernandez upang makapaglista sila ng record ng 3 victories against 2 defeats sa season opening All-Filipino Conference. Kabilang sa mga tinalo ni Anthony sa labanan para sa weekly honors ay sina Barangay Ginebra San Miguel big man Greg Slaughter, San Miguel Beer Center Junmar Fajardo at Meralco Bolts streak shooter Gary David. Ito ang kauna-unahang PBA Player of the Year Award para kay Anthony. Umaasa naman si veteran slotman Doug Kramer na mananatili siya ng mas mahabang panahon sa piling ng Global Port Batantier. Ito'y dahil sa tingin niya ay lalabas ang kanyang tunay na potensyal sa ilalim ng patnubay ni head coach Pito Harencio. Narito ang report ni Ann Camaviñas ng Sports Radio 918. Naniniwala si veteran center Doug Kramer na mailalabas niya ang tunay na potensyal sa paglalaro para sa Global Port Batantier sa Philippine Basketball Association o PBA. Nag-average lamang ng 5.8 points at 5.6 rebounds sa unang 6 na koponan na kanyang pinaglaruan. Si Kramer ay nagrehistro na ng 11.4 points at 9.8 rebounds sa unang 5 games ng Mikey Romero-owned franchise sa season opening All-Filipino Conference. The capability was there naman that I knew that I could perform. I mean, during the time I was with Powerade, I was getting 18, 20 rebounds, also like that, diba? So, you know, kahit pa paano the confidence is just there. Pero hindi itinanggi ni Kramer na hindi naging madali para sa kanya ang lisanin ng San Miguel Beermen dahil na rin sa bonding na nabuo sa kanyang mga teammates, coaching staff at maging sa management. Ang 6'5" slotman ay unang hinugot ng Air 21 Express bilang 5th overall pick sa PBA. Rookie drop noong 2007 bago siya nalipat sa Barangay Ginebra Kings, Rain or Shine Elasto Painters, Powerade Tigers, Barako Bull Energy, San Miguel Beer at Global Port. You know what, for me, I'm a road. I've always been a weak side when it comes to playing, and I always accept the role that's being given to me. Siyempre, it's a bit tough if you enter the PBA wanting to play. But
I learned a lot of lessons when I was in San Miguel. Inamin rin ni Kramer na ang estilo ni former 7-time NBA rebounding champion Dennis Rodman ang isa sa kanyang mga ginagaya sa paglalaro sa PBA. During the time, I was a big admirer of Dennis Rodman. But Dennis Rodman naman kasi has no offense, ba? Yeah. For me, I'm a big admirer of Kevin Love. He extends all the way to the 3-point line. Sa ngayon ay hawak ng Global Fourth ang record na 3 wins against 2 losses at ang susunod na makakatapat nila ay ang Barangay Ginebra, San Miguel. Para sa PTV Sports, Antaw Moviñas, Sports Radio 91. Sa women's basketball, nakalatag na ang plano ng National University Lady Bulldogs coaching staff para sa nalapit na paglisan ng kanilang mga graduating cage bells. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyari. Hindi nababahala ang National University Lady Bulldogs coaching staff sa nalalapit na pagtatapos ang playing career sa UAAP ng ilan sa kanilang mga cage bells. Ayon kay Head Coach Patrick Aquino, may inihanda na silang mga players na maaaring mag-step up kapag nawala na sa susunod na season sina Andrea Tongko, Risa May Paig at Shelly Gopilan. Meron na naka-line up naman. Okay na sila. For the next 2 years or so, meron na. We have prepared another program for them or for yung mga gagawin namin for habang nag-week kami. Like, we'll have a team building this coming Thursday and then we'll have a series of practice games against mga tougher opponents like sa kami ng girls na magagaling, mga veterans. Umaasa rin si Aquino na magpapatuloy ang basketball career ng mga graduating players ng NU. Lalo pat kabi-kabilang liga ang naghihintay sa kanila, tulad ng Pinay Ballers League, PBA Women's 3x3 Tournament at iba pa. The program itself is, we're handling the national team. So we're looking forward to that. And hopefully everybody gets into the program. And yung mga liga naman, there's Pinay Ballers, actually we'll have to continue naman with them also. Sa ngayon ay naghihintay na lamang ng makakatapat sa finals ng UAAP ang Lady Bulldogs matapos sa kumumpleto sila ng 14-game sweep sa elimination round. Para sa PTV Sports, Arjen Melcari, Telebisyon ng Bayan. Tayo sa boxing. Naglista ng ikatlong sunod na panalo sa kanyang 3 buwan pa lamang na kampanya sa US soil si Pinoy super bantamweight prospect Dodi Boy Peñalosa Jr. Ito'y matapos na umani siya ng 6-round unanimous decision victory kontra Indiana native Dwayne Wisdom sa fight card na idinao sa Masonic Temple sa Norfolk, Virginia nitong weekend. Sa pamamagitan ng body shots ay pinabagsak ni Dodi Boy Jr. ang kalaban sa 4th round upang makakuha siya ng magkakaparehong score na 60-52 mula sa 3 judges. Nauna rito, nagrehistro si Dodi Boy Jr. ng 4th round unanimous decision win kontra Stephen McIntyre ng Georgia noong Setyembre. Bago niya dinomina si Greg Coverson Jr. ng Detroit sa isang 6-rounder, 2 linggo pa lamang ang nakakaraan. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ni Dodi Boy Jr. sa 16 wins, 12 by knockouts and 0 loss. Sa iba pang balita, nangako si National Wushu Warrior Arnel Mandal na sasalang sa mas mabigat na training para sa pagsabak sa Sanda World Cup sa susunod na taon. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyar. Labis na ikinatuwa ni National Sanda Warrior Arnel Mandal ang kanyang gold medal conquest sa katatapos sa World Wushu Championship sa Jakarta, Indonesia. Ang 20-year-old Iloilo City Pride ay 2 taon pa lamang na miyembro ng national team. Pero buwan naman ng gintong medalya na agad ang naiuwi niya para sa bansa sa kanyang unang pagsabak sa international stage. Pinagharian ni Mandal ang men's 52 kg class ng Sanda event, kaya't nakasungkit siya ng ticket patungong 2016 Sanda World Cup. Malaking bagay po kasi nakapasok po ako ng World Cup. Sana po para rin po ako ulit makakuha ng gold. Medal ulit, sana hindi ko na po binabitawan po ulit po. Nangako rin si Mandal na lalo pang magsisipag sa training upang muli siyang makapagbigay ng karangalan para sa bansa sa mga international meets. Tuloy pa rin po yung training para for the next year. More hard training pa po para makuha ko ulit yung gold medal po.
Bukod kay Mandal, nakakuha rin ng pwesto sa Sanda World Cup ang mga kapwa national team members na sina Divine Wally, Hergie Bacyadan at Francisco Solis. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Defending champion Golden State Warriors nagrehistro ng record-tying 15-0 unbeaten start sa National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Pinatahimik ng defending champion Golden State Warriors ang home crowd sa Pepsi Center sa Denver, Colorado. Sa manguna ni shooting guard Klay Thompson nang pumukol ng game-high 21 points, dinomina ng Golden State ang Denver Nuggets 118-105 kanina upang paliwigin sa record-tying 15-0 ang kanilang unbeaten start sa liga. Bukod kay Thompson, 4 players ng Warriors ang umiscore ng double figures, habang si power forward Darrell Arthur naman ang namuno ng atake ng Nuggets sa kanyang losing effort na 21 markers at 8 boards. Total dominance ang ipinamalan sa laban ng Warriors kung saan nagpasabong sila ng 15 3-pointers at nag-issue ng 35 assists. Bukod pa rito, nagpatupad rin ng malapader na depensa ang tropa ni interim coach Luke Walton dahilan upang mag-struggle sa pag-convert ng basket ang Nuggets. Ang susunod na signatura ng Golden State Warriors ay kontra Los Angeles Lakers sa Miyerkules at dito ay tatangkay nila na makapaglisa ng bagong league record na 16-0 winning start. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kumumpleto ng 4 feats sa season-ending ATP World Tour Final sa London, England si top-ranked Novak Djokovic ng Serbia. Ito ay matapos na dominahin niya si third seed Roger Federer ng Switzerland 6-3 at 6-4 sa finals kagabi. Naglaro sa O2 Arena, 3 beses na nakabreak sa laban si Djokovic at isinelyo niya ang panalo na mag-double fault ang Swiss rival sa final point ng match. Ito ang pang-10 ATP Tour title para kay Djokovic ngayong season. Sa golf, pinagarian ni Kevin Kisner ang RSM Classic sa Sea Island, Georgia. Kanina ay pumalo ang 21-year-old American ng bogey-free 6 under 64 sa final round upang magwagi siya ng 6-shot laban sa compatriot na si Kevin Chappell. Humataw si Kisner ng 5 birdie sa front 9 bago siya nagdagdag ng isa pang birdie sa back 9. Nagsumite si Kisner ng 4-day aggregate score na 22 under 260 at naibusan niya ang top prize na $1 million. Ito ang kauna-unahang career PGA Tour title para kay Kisner. Sa basketball, inaasahang masasideline ng hanggang 6 na linggo si Toronto Raptors center Jonas Valanciunas. Ito ay matapos na magtamo siya ng fractured left hand sa road game kontra Los Angeles Lakers no isang araw. Base sa ulat, nagdesisyon di umano ang 7-foot flat man na i-rehabilitate na lamang ang kanyang injured left hand sa halip na sumailalim siya sa surgery. Ang 23-year-old na si Valanciunas ay nag-a-average ng 12.7 points at 9.3 rebounds sa unang 14 na games ng Raptors ngayong season. At sa football, isang araw matapos na blankohin nila ang arch-rival na Real Madrid sa La Liga match, pwesto naman sa knockout round ng Champions League ang aasintahin ng FC Barcelona sa home game kontra Roma bukas ng gabi. At ang muling sasandalan ng Barcelona sa match-up kontra Roma ay sina strikers Luis Suarez at Neymar, gayon din si comebacking forward Lionel Messi na nagsilbing substitute sa panalo kontra Real Madrid. Sa ngayon ay nasa ibabaw ng Group E standings ang Barcelona sa kanilang nalilikom na 10 points habang nasa ikalawang pwesto naman ang Roma na may 5 puntos. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, kaya bang tuldukan ng Star Hotshots ang kanilang 2-game losing skid sa matchup kontra Alaska Aces sa PBA Philippine Cup bukas? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sport.
nagbabalik. ang PTV. Buong buo. Buong buo po. PTV. Good evening, magandang gabi po. Sa kayong lahat. Happy Monday sa lahat. Ayan, at naku ang haba ng bakasyon, dami sa ating vacation mode pa rin yung iba no? Pero okay na yun. No? Gamitin Mahaba natin. na. Oo, gamitin natin yun para maging energized ngayong week. Ang dami nga naghanap sa atin. Kaya yung Gilas, walang practice ngayon. Ngayon, wala sila. Di ba tuwing Monday sila? Wala ngayon Wala. Kaya makakausap natin maya-maya lamang si Coach Nash Russell. Uy! In preparation for Game 1 of the Finals. Sa Wednesday na yan, Game 1. So, Tamarao versus Tigers. Yes! Sinong mananaig? Espanya ba? O Moraita? Magkalapit lang yun Pareho lang yan. Pareho lang minamahal. Within the Parehas vicinity. lang yun Magkalapit lang halos yun. UST at saka FEU. Ayan, okay. Sige, ano nangyari, Meg? Wala tayong Sa stretch ng... internet. Oo nga, anyari. Sige. Try natin yan, ha? Sige, samantala, basahin muna natin, Meg, Ito na. ang ating question of the day. Oy, eto na. Question of the day natin is... Hindi ko mabasa. Kaya bang tuldukan ng Star Hotshots ang kanilang 2-game losing skid sa matchup kontra Alaska Aces sa PBA Philippine Cup? Bukas na po yan. Facebook.com/PTV4Sports or sa Twitter at PTV4_sports. Second game, Alaska versus Star. Okay, at magandang gabi kay Coach Louie Alas. Uy, nanonood. Oy, nag-brown out tayo. Ay, ano nangyari sa atin? Run out. Ayun. Ayun. Balik. Hati ko lang si Coach Louie Alas Oo, mahilig sa sports yan si Coach Louie. Ay, Coach Louie, kumusta? Animo, ano ba? Arriba! Arriba, Coach. Arriba, di ba? Arriba tayo. Oy, homecoming nila last time parang ano ako no? Arriba. Arriba letra. Ayan, Coach, balita mo naman kami, ha? Di ba rin hindi kami mauna? Huwag lang kaming mahuli. Ganyan tayo dito Mauna na lang. Oo nga, totoo yan. Hindi tayo mauna, hindi namin pupursigihin yung ganong... Basta huwag lang tayo mahuli. Sige, basa na. Ang ganda Meg. na yun Si Meg, tahimik Oo, wait lang ha. Ano na ba? Yung question of the day, ano ba yan? Meron. Bukas, maglalaro sila Coach Louie Alas. Meron. Sumagot kaya siya sa ating question of the Hindi, I day? mean dito. Sa ating Dito. ano. Okay. Sumagot si Coach Louie. Ang sabi? Ha. Hani mo. Ay, ano ba? Ano ba? Ha. Ano ba? Sige, ano? Sige. The page has not been published. Bakit? Anong nangyari? Hindi. Iba yung nag-open. Aboy naman. Ay, baka gusto nilang Sige. tumawag. Meron tayong... Uy, may telepono tayo. Oo. Blackberry. Yes. Baka gusto nilang tumawag ang atin pong... DTC yan. Ang atin pong Sherwin hotline. Bringas, sir. Magandang gabi sa'yo. DTC. Oo nga, kumusta, boss? Nawawala yung DTC Okay, ang number po natin ay 0939-276-4603. One more time. Again, it's 0939-276-4603. Alright. Tawag na. Facebook tayo, Ruel Gatmaitan. Team Chemistry at Balance Attack ang panglaban ng Aces. Kaya sa tingin ko, mahihirapan ng Star na talunin ang Aces. #we not me. Sabi nga ni Calvin Abueva kanina, depensa ang magpapanalo sa kanila. Tuwa si Coach Louie niyan. Galing kay JM Pingris Irinko, anto, kayang-kaya Mo po. muna. Ha? Sabi, tawagan mo raw siya. Iring mo na. Irinko. Iring mo raw siya. Kayang-kaya po, basta iwasan lang nila ang madaming turnovers at saka wag silang masyado mag-focus kay James Yap. Nawawala ang laro ng iba, lalo na si PJ, Baroka, at saka bigyan din ng playing time si Torres at R. Pascual. Oo nga, no? Si Norbert Torres. Alright. Di ba na-story natin before yun, ha? Ano yun oo. There was a time na sa third game pa lang ata nila, nakaka 5 out of 5 sa 3-point area. 5 of 5. Oo nga. Oo. Pero mo, may big man ka na, may 3-point shooter ka pa. Oo nga. Kaso nung sinulat ko, hindi namin. Nung ginawa natin na solo. Okay. Si Norbert. Sige. O ito, may pick-up line dito, Mego. Saba. Galing kay Francis Bonifacio Francisco. Hi, Miss Meg. Ang kagandahan mo daw ay parang langka. Langka. Bakit? Kasi langka tapusan.
bagay yan. Sige, Francis, Ini-invento niya yan, ang creative niya. O, para sa kanya daw, di nila kayang talunin ng Alaska. Di pa sila makamove on sa pagkawala ni Coach Tim at nangangapa pa sa bagong sistema. Lalo't ang Alaska, lalong tumitindi ang samahan nila, lalo sa depensa, teamwork at chemistry. Advanced Merry Christmas, #PTV Sports, #Go Alaska, and #WeNotMe. Alright. Ray, Mr. Alaska, Coach Louie. Si Mr. Pickup Line, Francis Bonifacio Francisco. Raymar titular, hindi. Malakas Alaska, lalo na kay Calvin. Halimaw na talaga siyang lumaro. Yan. Sige, isa pa ha. Tapos tatawagan ko na si Coach Sige. Nash Racela. Galing kay Raymar. Hindi, tapos na yan. Juris. Si Juris Manyalak, kaya po, basta't nasa game si referee Edward Aquino. Ay, bakit? Ba't si Edward Aquino? Sabi ni Juris, Ha? Ay, Aquino, tapos Yap. Game Yap. Iba yun. Sige. Pass na. Josh, sabi niya, hindi masyadong malakas kasi ang Alaska. Para sa Star Hot, di mananalo yan. Maral ko nga, di pa nila nakaya. Ha, ha, ha. #barangay Hinebra. Kasi tinalo ng Hinebra yung Meralco. Kaya ganyan si Josh. Yan. Sige, basa pa. Carmina Villade. Carmina Gonzalez, Alaska fan ako. Siyempre, Alaska yan. Ryan De Lorico Ordinario. I love Star Hot Shots fans. Kapit lang tayo sa atin para ang huling halakhak. Ordinaryo. Hindi siya pwede maging VIP. Kasi ordinaryo. Galing kay Dennis Solares, any team naman kayang ibit ng Star. Pero Alaska pa din ang bet ko. They play the real definition of basketball. We, not me. Dennis Solares, any team naman kayang ibit. Tapos na yan. Si Bern. Bern Mendoza, no. Alaska is a much different team right now as compared to the Star Hotshots who recently veered away from the triangle offense. Alaska can match the high-octane offense of James Yap and company. Bruce Brothers, Abueva, and Manuel will dominate the boards and hustle. Let's not forget the exciting Eximiniano. Ping! My 2 cents worth. But I really like his analysis. Wow. Okay na. Si Bern. Bern Mendoza. Baby. Ganda. Galing kay JD James Aguan, Good PM PTV Sports. Kaya kung kakayanin nila ang depensa ng Aces. Kasi last conference, di na kaya isa ang Star sa Aces sa 4 games nila. Kaya I think, mas mahihirapan sila ngayon kasi maganda ang nilalaro ng Aces. Good luck Alaska Aces and #Alaska Aces diehard fan. The Never Quit Squad. And we, not me. Bago yun. Darwin The Retchie. Never Quit. Never Quit. Squad Sabi. NQS. NQS. NSD isa, di ba? Yung isa. So NQS naman daw sila. Sige na. Sige. Ayan na. Ito na. Coach. Hello, Coach. Ready ka na, Coach? On air na ko eh. Sige, standby lang ha. Ayan ha. Si Coach Nash. Okay, Coach. Kausap natin. Pag-usapan natin itong darating na finals between FEU and UST. Coach Nash Racela. Nasa kamay niya ng telepono. Coach Nash, good evening. Welcome sa PTV Sports. Hi guys, good evening. Yes. Coach, kasama ko si Haji at Meg. Hello po. Good Hello, evening. hello. Hi, Coach Nash. Good evening sa inyo. Alright. Coach, finals na this coming Wednesday. Kung sakasakali ba yung experience niyo last time, meron ba kayong pinaghuhugutan doon na ginagamit para maging mas inspired kayo for this upcoming finals, Coach? Well, sana. Yun yung hope na meron kami ngayon dahil galing kami sa talo from last year's finals against NU. Hopefully, with the experience that we had last year, sana maging factor this coming Wednesday. Pero Coach, pag nakikipag-usap ka sa mga players mo, consciously ba binabanggit mo yun, yung mga experiences ninyo last season? Actually, hindi na. Pero nung bago magsimula yung season, we talked about it openly and napag-decide namin na magagamitin namin as motivation this year to win the championship. But during the course of the season, hindi na. But I'm sure it's always in their mind.
Okay, so no need para i-remind pa uli in the coming days, Coach. Hindi na siguro. I don't think so. Importante sa amin right now is to focus on every game, every quarter, every possession so that yung attention ng mga bata talagang nakatutok dun sa dapat nilang gawin. Pero Coach, as head coach ba, meron ka na naging championships in the past? Kahit na yung mga yung mga liga-liga or ano ba yung pinakamalaking achievement mo or na-try mo naman na mag-champion, na mapag-champion ng isang team? Medyo matagal na nung 2001 sa NBA. Yeah. NBA? NBA days pa? Ano hawak mo nun, Coach? 14 years ago, malayo na. Yung Batangas Blades. Yeah. Batangas Blades? Batangas Blades, yes. Aba, ano yun? Naka-short ka pa ata nung Coach. At batang-bata ka pa siguro nun. 14 years Hindi ago. naman. Late 20s na ako nun. Okay. Meg, baka meron kang gusto. Si Haji. Coach Nash, si Haji. Yes, Haji. Nung last time na nagkausap tayo, Coach, you've mentioned about yung team chemistry natin na napatuloy nating hinuhon. But of course, hindi naman po matatawaran din yung naging performance ni Mac Bello, no? Nung game ninyo against, yung nakalaban nila is against Ateneo. And then yung last year, DLSU, parehas pong heartbreaking shot yun, Coach Nash. How do you describe Mac's ability to handle clutch situations? Yeah, it just shows his character, tsaka yung toughness dun sa mga crucial moments. Because yun yung mga kailangan namin dalhin pagdating sa championship, yung bang willing sila to sacrifice anything, do anything para ma-achieve namin yung goal namin. Coach, medyo matagal na rin hindi nakapag-champion yung FEU, no? 10 years ago. Kung di ako nagkakamali, 2005 pa, may pressure ba on our part kasi back-to-back finals appearance na din to sa atin. Wala namang pressure. Medyo matagal na nga nung huli nanalo yung FEU. It has always been a goal of ours to get it back again. We had a chance last year. Hopefully, itong ang taon na to makalusot kayo. Okay. Follow-up ko lang. Coach, ano bang concern mo against UST sa finals? Well, una-una, they have a very veteran crew. Mahirap, kaya sila medyo mahirap kalaban. Kumbaga, maraming oras na pinaglaro nila na sama-sama sila. So, which really makes them tough to play. Si Abdul especially, yun yung medyo problema namin, si Kevin Ferrer. Kevin Ferrer talaga. Si Kevin, Kasi di ba nung last time na nagkaharap po kayo ng UST, natalo po kayo nun, Coach, nung second round ng eliminations. Yes, and both Kevin and Karim, they both scored 20 plus yata in that game. Okay. And Coach, last na lang, tama ba na most of your core, ang balita ko parang 8 or more ang last year na nila ngayon sa FEU? We will be losing 6 players. Okay. Yeah, 6. Yeah. Marami-rami, Correct, marami-rami rin. I think almost similar to the other schools din, UST, NU, Ateneo, halos pare-pareho yan na nawawala ng mga veterano. Yung ganun, Coach, ginagamit po yun na tool para sabihin na, for the 6 players na aalis na, let's do this for them, ganun, or the 6 players themselves, sinasabi mo ba na this is your last year, wala nang balikan to minsan ka lang maging college sa buhay mo. Correct, nagiging motivation for them. Once in a while we talk about it, yung 6 na mawawala sa amin, they always talk to each other. Alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin. But at the same time, kaming coaches then we always talk also to the other people para maging nasa same page din sila dun sa mga veterans namin. Okay. So, Coach, fearless forecast. Parang Pacquiao. Anong round din, Ano man tingin mo, Coach? Mahirap. Mahirap yung final.
But, syempre, dun sa end namin, ang masisigurado lang namin, bibigyan namin lahat na makakaya namin. Okay. Hopefully, we get the first game. Yeah. Mga ilang fouls kaya kay Sergeant nito? Coach. Ilang fouls ba bibigay mo ron? Nasa ano yun, nasa isang pahina rin namin yan, baka kailanganin eh. Ba? Baka kailangan. Sige, Coach, bago po mabuklat lahat ng pahina, papasalamat na kami sa iyo, ha? At pinagbigyan mo kami na makakwentuhan namin dito sa ating programa. Yes. Yes, thank you also. Sana sa susunod na pag-uusap natin, may kasiyahan naman. Bibisita ka rito. Dito sa studio. Sa studio mismo, Coach. Ha? Dito mismo sa studio. Oo, bibisita ka. Dala yung trophy. Oo ba? Inaasahan namin. Alright. Promise yan. Okay, Coach, maraming salamat and all the best sa iyo. Salamat. Thank you very much. Alright, si Coach Nash Racela, mga kaibigan. Napakahusay na mama. Napakahusay rin na mama ang dinig ko, no, kay Coach Bong de la Cruz. Kaya lang hindi pa natin nakakwentuhan. Pero try natin siguro, baka sakali bukas, ha? Oo. Baka kwentuhan natin. At bago magkaroon ng... Ano yan? Senyas ba ng Hunger Games? Meron daw. Parang kalang Mockingjay eh. Okay, Ganyan at sila. sa amin pong pagbabalik, syempre, ang inyong mga Facebook messages, yan, at marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Arte talaga. Hindi. Ito, magpapa-baby wave na lang. Okay, nagbabalik syempre ang PTV Sports. Matapos po ang isang linggong pagpapahinga. Pero hindi tayo bakasyon dahil syempre nagbigay daan tayo at sumuporta. Oo, matagumpay kaya. Congratulations syempre sa lahat ng nag-organize. Ibig sabihin, kaya natin, no? Kaya. Lahat ng leaders. Ang ibig sabihin yan, kung nakapag-host tayo ng Apex Summit, baka pwede na rin yung Olympic qualifier. Oo nga, no? Diba? Magandang punto Diba? yan. Olympic qualifier next Wag year. mo na Olympics. Olympic qualifier. Olympic qualifier So, muna. madami ulit daan na isasara. Ano yun, ano? Well, hindi naman necessary, pero you know, yung the way na nag-host tayo, maganda yun. Alright. Basa tayo. I-caller natin yung cellphone. Sige Sayang nga. yung charge niyan. Oo nga, sige nga. May Ito. tumatawag na. Meron na. Sige. First caller. Ay, baka akala nanalo siya ng premyo rito. Akala ni Lotong? Hello. Pupuntahan natin sa Baka na. bahay. Baka na, susugudin natin to. Hello. Hello, tama po ba yung denial nyo? Ate, ano pinapanood mo? Never fan po ako. Ay, never fan naman pala. Akala ko. Aldab ka Akala. Yung sigaw niya parang napapanood ko yung... Oo, alam mo, nanalo. Siguro na yan. Talaga, ang saya-saya ko po. Ilaw sa mga never fan. Masayang-masaya daw kasi siya. Ayan. Oy, back-to-back na kayo, ha? Back-to-back wins na daw kayo, ha? Opo, feeling champion na. Feeling champion na. Kasi naka-back-to-back victory. Ay, anong pangalan? Ano muna pangalan mo, ate? Ako po si Joy Nino. Kaya naman pala. Joyful naman pala. Joyful pala kasi. Oo. Ay, nawala si Joy. Ayan. Lagot ka. May load ba yan? Tawagan mo nga. Masaya kausap si Joy. Masaya si Joy. Oo. Wala eh. Wala akong... Eto na lang. Ayan, baka si Joy uli yan. Si Joy. Hello? Yes, hello? Morning, PTV Sports. Hello? Hello, partner. Hello, partner. Oh, good evening. No, sa ano lang ako sa San Miguel kung nandun na ba si Mabulak? Wala Si Mabulak? eh. Oo, wala si Wala. Mabulak. Tsaka- Pero ang alam ko, practice player. Yun ang gusto kong Si sabihin. Mabulak. Practice na pala yun. Para pag may sugat, gano'n. Mabulak. Kasi intact. Hindi kasi intact pa ang San Miguel ngayon. Ang dahil malalaki. Pero believe ang San Miguel dyan kay Mabulak. Dahil matigas na player yan. Kahit Mabulak. Mike Mabulak. Kaya ano ko lang kung nandun na sa San Miguel kasi hindi ko na na dala pa na Hindi ano na. siya.
Teka, partner, ano pangalan mo? Ray po, Ray. 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 Taga saan si Ray? Quezon City po. Ray. Taga saan? Quezon City. Quezon City si Ray. Ray. Parang Ray. Yeah. Oh, may tanong ba? Ano? May tanong ka pa, yeah. Hello. Ray, may tanong ka pa daw? Ay, naputol din. Putol? Putol ba? Oo, nawala din si Ray. Okay naman yung phone. Ayan, ha? TC kasi gamitin. Hindi, okay siya. O, ito, tanggap pa tayo na isa pa. Okay, isa na lang. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Ito sa GN Flag. Sir Dennis. Ay, hello po. Magandang gabi. Ano po pangalan nila? Sila, Mr. Philip Line. Ano po? Mr. Philip Line, Francis. Francis? Feedback. Nag-feedback ng konti. Idol, babaan mo na yung volume ng TV. Yes, sir. Yes, sir. Kaya pa, Mr. Philip Line. Teka, yung ano muna, partner, yung pangalan muna. Sir Francis po. Francis. San Mateo Rizal. San Mateo. Si Francis ng San Mateo Rizal. Yes, Mr. Philip Line. Ha? Mr. Philip Line. Ano daw yun? Ano Feedback eh, oh. Oo, nag-feedback kasi, brother. Hello? Ayan. Mas okay. Ready ako po si Mr. Philip Line. Ano? Pick-up line daw siya, no? May pick-up line ka, ano? Nawala din. Ay. Lolo ko yung ano eh. Signal yon nila. Signal nila kasi sa atin okay Kung Viber kaya tayo, no? Minsan gamitin natin. Di ba medyo mahina din yun? Pwede rin. Pero maganda naman yung internet natin. Pinag-usapan dito eh. Sige, basa muna. Oo nga, pahinga nga muna tayo. Ano nangyari Pwede, sa laptop pero ko? hirap sila sa Alaska kasi wala pa ring tatalo sa Alaska. Wow. Babati po kami dito sa Zambales. Hello po, Josan. Miss you. Hi, gwapong Sir Haji at hello, makisig na Sir Dennis. Isang pabebe, dub smash naman dyan. Where is Sir Haji yung magsasabi ng tama na yan? Tama na yan. Ayusin mo. Tama na yan. Kuha mo ah. Di pala, ako pala yun. Sige, tama na yan. Basa na. Dahil dyan, tama na yan, basa na muna tayo. Galing kay Jim Rude Pameron Gumisong. Hey, Rude. Mahirap po, pero may pag-asa sila kasi veterano din naman karamihan sa kanila. At maganda ang nilalaro ni Big Game, James. Yep! Maganda ba? Good luck at God bless Star. Kaya yan. Ayan. Coach ha? Coach Louie Alas. Big Game James Yep to, Coach Louie. De La Cruz, kaya yan basta gumana si James, PJ, Mark Pingres at Mark Baruca. Sino pa? Parang may kulang pa ron na. PJ nabanggit niya. Si BJ. James, Mark at Pingres. Meron pa bang kulang? Sana. Naiintriga ako ron kay kay Norbert Torres. Norbert Torres. Feeling ko may ibubuga. Kaya nga, tsaka si maganda nilalaro. Si Jake Pascual. Si Alain Maliksi. Alain Maliksi, oo. Basta laro lang. Okay na. Huwag lang mag-Instagram. Okay yun, Yan si Alain. Sige. Ramvin Realino. Kaya naman po, basta magtulong-tulong lang sila at bawas ang pagkakanya-kanya. Hinebra fan here. Uy. Nagbigay ng payo ang isang Hinebra fan na si Ramvin Realino. Dapat tulong-tulong. Sino ang? Magtulong-tulong daw ang Star Hot Shots. So galing po ito sa isang Hinebra fan. Yan, okay. Sister. Kakarot, Ira. Kakarot, di ba si yan? Dragon Ball. Kaya yan. Oy, nag-alarm ka na naman. Tungkol saan na-alarm? Bakit nag-alarm? Nag-alarm din tayo. Sabi niya, kaya yan, may tiwala ako sa kanila. Basta laban lang ng laban, puso. Hello, baby Mikmik, kulit-kulit. Babati naman po ang tropang Pingres Fans Club at Kuya Mark Pingres and family. Hi, Ate Meg, mwah-mwah, chuk-chuk. Thank you. Sige, basa pa. Villanueva, Umanda, Proel, kaya yan. Basta't mag-focus sa depensa at bawasan ng turnover. Sana gamitin ng matagal ang mga role players tulad ni na Pascual. Hi kay Miss Pretty Meg at Sir Dennis at kay Bayad. Si Darwin Abarozan humihingi ng jersey from Calvin Abueva. Uy. Calvin! Nang gilas pa. More power, oo. Ang gilas Gilas uniform? Okay, pag napasyal ako ng Baklaran. Bakaran. Iba yun.
Petsa Okay, kaya. saka mamigay nga tayo ng ano rin. Petsa kaya. Ng jersey. Mag-ipon tayo ng jersey. Traffic kasi papuntang ano. Pupunta. Pupunta Baclar. Sa ano. Sige, basa pa. Okay na ba tayo? Wala pa. Di pa. O galing kay John. Hindi pa. Sige. John Paul Vargas Rios, kaya naman yan. Una, bilog ang bola. Pangalawa, parehas naman naglalaro ng basketball ang mga yan. Kayang-kaya yan, tiwala lang. Pag nakuha na nila, yung tiwala nila sa isa't isa, hindi malabong mag-champion ang hot shots. Sir Haji, pang ilan po ba sa 3-point scoring list si Idol Stephen Curry? At Idol, may posibilidad ba na magbalik sa Pure Food si Coach Ryan Gregorio at Kirby Raimundo? O si Kirby daw. Well, between the two, kung maglalaro pa si Kirby, who knows, di ba? Pero yung si Ryan Gregorio kasi, meron na kasing magandang pwesto sa Meralco Corporate Oo. Diba? Tsaka bukod dyan, nag-commentator din minsan. Yung pa, Coach Ryan. So kung titignan natin lahat, knowing Ryan naman, kahit naman saan yan, basta okay makakasama. But, syempre, first things first, yung kanyang trabaho muna. Miss na daw kasi sila ng buong Hot Shots Planet. Salamat PTV Sports. #HotShots Forever. Kaya pa yan, James. Yeah. Si Stephen Curry, sige nga, check na natin kung pang ilan siya. Nagbabaga mga kamay nun, ano? Okay, sige. Okay na? Okay na ba tayo? Ha? Isa pa. Last na. Ryan De Lo Rico Ordinario. Sabi niya, syempre naman, ganyan talaga ang bida, nagpapabugbog sa umpisa. Yan ang kilala namin sa Star. Ang kinakainisan ko, ayaw palaruin si Ant-Man. Palaruin naman sana. Si Ant-Man, si Mark Cruz, tama. Pabati naman po ako, Ate Meg. Crush na crush kita. Mwah. Hi, Ryan. And happy watching. Ito ang career leaders. Ayan. Ang 3-point field goals. Naunahan mo ako, Steph Curry, number 36. 36 pa, malayo. Sino number 1? 1,265. Ang number 1 dyan, Ray Allen. Ray Allen talaga. Number 2, Reggie Miller. Number 3, Jason Terry. Uy, si The Jet. Si ganon. Si Headband. Si The Jet. Okay, ayos na. Terry. Boundary na tayo. Siyempre, kakalimutan ba natin ang ating mga Uy! favorite sponsors? Try nyo na po mga kaibigan ang Sweet and Fit na napakainan po niyan sa ating katawan. Pwede pong gamitin sa juice, sa tea, sa coffee, sa cake, cereals, cakes, pastries. Pwede po yan. At syempre, kung masakit ang inyong mga katawan at nangangailangan po kayo ng stress reliever, abay nariyan po ang BioPatch Forest Sap Powder. Available po yan sa mga leading drugstores nationwide. Malaking kinalaman ni Haji. Nakamisado lang. Hindi, nakamisado lang. Sige. Salamat sa BioPatch at saka sa Sweet and Fit. Yan, thank you po. Yung suporta. Ibig sabihin niya, nagtitiwala kayo sa ating program. Ganyan yan. Merong pinag-aralan na yan na okay sa PTV Sports. Okay na okay. Salamat po. Sige, Thank you bye din sa View Blend, Mr. Amis sa mga amazing playground, Mr. Friend of California Bo, Derm Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, Prince Couture. Okay. At yung teacher ko, si Sir Melchor Magallanes ng high school. Hello, Sir Mel Mags. At belated happy birthday daw kay Vicen Christine Ocampo, schoolmate ko to. At sa pinsan ko rin, na si Chuck Fuentes. Derp, belated happy birthday. At hello din po sa De Los Santos family, dyan po sa Nangkasa, Marikina City. Salamat po sa inyong lahat dyan, kay Owen. At sa Pantua family, dyan po sa Liano, sa Caloocan City. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger, Ate Rose. Si Ate Rose Ann ko magbe-birthday na bukas. Advance, happy birthday. I love you. And of course, to Miss Isa, I love you. Ayan, and belated happy birthday sa aking sister, si Angelica. And advance happy birthday sa aking Mami G, I love you. At saka, congratulations kay Mark Francis Iringan, pinsan namin, my cousin-in-law na achiever. Yan, congrats! Sa kanyang eskwelahan. And congratulations din sa aming mga tito, pero mas matanda ako. And, Tita Karen at saka Tito Bri. Congratulations! First baby nila, si Brianna. Wow! Congrats! Okay. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau,
kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. At syempre, Sports Radio Family, maraming salamat. Pansamantala, ako po si Dennis Prinzube. Next, Yozo. And Haji Kami niyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV PTV Sports!